Ngayong araw mga guys, kakatapos nga lang pala ng botohan at dumiretso na nga ako dito sa may Binangonan Plaza para manood ng ensayo nitong Binangonan Lakehounds. Kaya nagpakitang gilas kagad dyan si Bayaw McDaddy saka si Kurt Au-Au. Pero hindi naman papayag dyan si Cass, kaya nagpakitang gilas na nga din siya dyan at nilamon lang yung mga bantay niya dun. At syempre nandito nga din pala si Daddy Ogie saka si Coach J Motovlog at syempre nagpakitang gilas na nga din dyan si Coach Nokyante. Mukhang ginajaming pa ni Coach Nokyante si Mami Angel kaya panayang flex sa muscle ni Coach Nok. Mukhang nagpapahiwatig na si Coach Nok ng food trip sa Mang Inasal. At dahil malakas si Coach Nok kay Mami Angel kaya dinala na nga niya kami dito sa Mang Inasal. Boundary na naman po, Chem. Kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami dito sa aming trip. Let's go! So, ayun po pagdating ko nga dito sa may Binangonan Plaza, nagpakitang gilas kagad dyan si Cap Robin Padilla. At dito naman sa may kabilang court ang nag-e-ensayo dito, mga player to ng Binangonan Lakehounds. Dun naman sa may kabilang ring, mga player ng BGL. Pinagsasabay na nga nila yan ng ensayo para isahan na lang daw, sabay na, ganun din naman. Kaya i-scout natin yung mga bagong nadagdag dito na player sa Binangonan Lakehounds kung malulupit ba o mga styler lang din. Kaya pinag-pretro na nga sila dyan ni Chumerbs at titignan natin kung mga baldog ba yung mga tira nila sa pretro dahil pag nagminti sila magpupush up sila. Kaya nagpush up na nga dyan si Idol Clark, kaya ba dami ng push up niya. Pero si Bayaw McDaddy Bass wala, sure ball, ayaw mag-push up. Kaya panoodin pa natin kung mga baldog ba yung mga kamay nila sa pretro. Kailangan sure ball kayo palagi sa pretro para hindi kayo mag-push up. Tignan nyo si Don Amo, pinamintis niya kasi yung dalawang tira niya, tamang push up to din siya dun sa may gilid. Kaya pagkatapos mag-push up dyan ni Don Amo ay tinawag na nga siya dito ni Daddy Ogie. Dahil tinatanong nga dyan ni Daddy Ogie kung ano daw ang size ng kamay ni Don Amo, bibilan ata ng gloves ni Mami Angel. Kaya tinuruan na nga dyan ng play ni Coach J Motovlog itong dalawang bago niyang import. Panay daw kasi ang absent kaya hindi alam yung play, kaya tinuro ulit siya ni Coach J Motovlog. Kaya pagkatapos magturo ng play ni Coach J Motovlog ay tumawag na nga siya dito ng first five. Ayun, tinuturuan pa niya kung paano dumepensa, ganun daw dapat. Kaya pinatayo niya na nga din yung 5 makakalaban nitong first five niya. Ayan paghuhuba din pa yan niya ng damit. Ayun, laki ng katawan ni Kuya Bren, Prime Bren. Hindi lang daw pang basketball to mga to, pwede daw tong isa lang sa bench. At dahil magi-scrimmage na nga itong Lakehounds, umuwi na nga din dyan sila Cap Robin Padilla. Kaya umuwi na din dyan si Kuya Jebok. Ayan grabe naman si Kuya Jebok, kondisyon. Kaya tinuro na nga dyan ni Coach J Motovlog yung ginagawa nilang play kung paano daw ba talaga yun. Ayan basic lang. Hindi lang talaga na-shoot ni Bayaw McDaddy. Kaya game na, scrimmage na. Kay Nicandro dito tumatawag ng play. Ang gandang pasa naman nun kay Bayaw McDaddy para sa easy 2 points. Maganda din talaga manood nitong ensayo ng Lakehounds dahil talagang body-body sila. Nagbibigayan din talaga itong mga player na to. Sabay binigay kay Kuya Bren, pumull up sa gilid. Ilista mo na yun para kay Prime Bren. Kaso lang nabawian kagad siya dito sa ilalim ni Bayaw McDaddy Bass. Gandang fake naman nun. Pero hindi talaga pumapayag dyan si Cass at nilalamon lang yung mga bantay niya dito. Parang ganun na ganun lang talaga yung mga galawang ko nung araw kaso lang gabi na. At half court lang pala sila dito dahil ginagawa pa nga nila yung mga play nila. Ayun biglang tumira ng try si Don Amo. At mukhang babawi na naman dito si Cass. Nagbababa ng bola, naghahanap na mapapasahan. Binigay niya kay Benedict. Benedict dito dire-diretso. Nilamon lang lahat ng bantay niya dun. Grabe din talaga yung mga galawan nito ni Benedict Bulante. Sabay ginaya na naman dito ni Cass yung mga moves ko nung araw. Kanan na, kinaliwa pa. Basta ni Candro talaga mahilig sa kaliwa na tira. At dahil sa tira na yun ay napatakbo na dito yung mga kalaban nila dahil pag natalo daw ay tatakbo pa ng isang full court, sabi ni Coach J Motovlog. Kaya nanakbo na dito yung 5 first five kanina. At mambabagal nila manakbo, ano ba naman yan, double time. Kaya sabi dyan ni Chumerbs, pipicturean daw muna niya dito yung mga player para meron na daw pang may day. At akala nila tapos na yung scrimmage. Pagkatapos nilang magpicture, hindi nila alam tuloy pa din yung laban. Pero ito, full court na yung laban nila. Talagang takbuhan na yan kung takbuhan. Nakuha na ni Bayaw McDaddy Bass, dire-diretso dito, dire-diretso na. Grabe naman yung pinanis lahat ng bantay niya. Pero hindi naman pumayag dyan si Prime Bren Sabas at nagpakita ang gilas din dito ng isang magandang pick and roll. Grabe naman yun. Ito yung maganda, kahit ensayo lang, seryosohan sila sa scrimmage. Talagang labang kung laban. Kaya tignan natin kung sino ba mananalo sa scrimmage na to.
Sabay nasigawan pa sila dun pero hindi pa pala tapos ang laban. Nasa nakahubad dito. Ang ganda pasa kay Cass. Basic na basic lang. Pull up jumper. Na kay Cass na naman dito. Kaso lang naagawan siya. Kaya nakapas break na nga dito si Kurt Aw-Aw. Dire-diretso biglang lumipad. Ilista mo na yun. Kaya tinapos na nga dyan ni Bayaw McDaddy Bass etong laban. Dahil nagugutom na daw siya at gusto niya nang kumain sa Mang Inasal. Kaya tara na, let's go! At nandito na nga kami sa may Mang Inasal. Ayan o, talagang food trip na naman ng mga itik. Talagang boundary po. Pagkatapos magpapawis, talagang food trip naman. Kaya pagkatapos namin mag food trip dyan ay nagugas na nga din kami ng kamay. Saka naghilaamos na dahil meron pa tayong mga chili oil. Talagang napalaban ng food trip dahil bandami nung kasan, nung kanin sa Mang Inasal. Hindi pa siya malasak kaya masarap. Tignan nyo naman yung kain ni Coach Nokyante saka ni Prime Bren Sabas. Talagang lapangs kun lapangs. At dito nga mag-uuwian na kami pero gusto pa daw mag-extra rice ni Kuya Bren. Pero sabi nila dyan, tama na Kuya Bren, wag ka na mag-extra rice. Lalabas na tayo, hahanap tayo ng dessert. At sakto paglabas namin dito ay umuulan pa pala kaya hindi namin alam kung saan ba kami pupunta, sabi ni Daddy Ogie. Kaya sabi nila okay lang yan, sugudin na natin yung ulan para makahanap na tayo ng masarap na dessert. Kaya tumawid na nga kami dito sa may kabila para pumasok sa may Chowking. Kaso lang wala na daw palang halo-halo dito. Kaya sabi nila dyan, change court daw, lipat daw sa may Jollibee. Mag-a-ice cream na lang daw dito sa may Jollibee para masarap yung dessert. At pagkapasok nga namin dito sa may Jollibee ay nakaredy na din yung mga sundae nila dito para meron na kaming quality na dessert. Ayun ang mga tinatawag na boundary. Talagang pochem. Pag uwi ng bahay, pwede nang matulog. At sa wakas, nakapag-vlog ulit ako dito sa Binangonan Lake Hounds dahil na busy nga si Ninin Vlogs kaya hindi tayo nakakasama sa kanila. Ngayon lang tayo walang tinda kaya nasama tayo dito sa kanila at nasakto pa tayo. Meron pa food trip kaya pochem. Kaya thank you po kay Daddy Ogie saka kay Mami Angel sa pa-food trip sa amin. Ingat po kayo pag uwi. Pero ako hindi ko alam kung magda-dine in ba ako o mag-check in. Pag nadadaan talaga ako dito sa may Pantok, lagi ako nalilito kung saan ba mas masarap kumain. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye! Yo!